Chief PNP, si General Chief PNP Romel Francisco Marbil. And of course, sa aking kanan po, si General Matthew Bakay, ang Acting Director for Investigation and Detective Management. At sa kaliwa naman, si General Cariaga po. Siya po ang head ng ating anti-cybercrime. Bakit po kami ngayon nagkakaroon ng press briefing? Ito po ay tungkol sa kumakalat na video, no, tungkol sa isang video na ang larawan ay ang ating mahal na Pangulo raw. Allegedly ang ating Pangulo raw, President Marcos, no, kumakalat po ito. Nilabas po ito, kung di ako nagkakamali, sa ibang bansa at ngayon po ay nagiging viral po ito. Gusto lang po namin gumawa ng statement, ako mismo at of course si General Marbil, mamaya magsasalita. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Ikaw lang hindi naniniwala. Pero kami naniniwala. Yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ay, sus. Tingnan po natin ang larawan. Defensive ka lang. Can we show it in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tingnan nyo ang tenga. Tingnan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Yung earlobe. Tingnan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama? Dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala rito. Inuulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito. Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, of course, aking, I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue. No? Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala. No? Tagal ilang taon? Does not indulge in this kind of activities. Wow, congratulations. Yun po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan niyong maigi, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan niyo, ang layo ng itsura. Ang layo po. No? Okay? So ito po iimbestigahan ng ating kapulisyan. Okay. Talaga? Okay, okay. Yan lang. Ito lang ang maisagot ko sa iyo, Abalos. Okay? Unang-una, Secretary Abalos. Bakit ikaw so defensive? Bakit ikaw ang unang sumagot sa issue na yan? Hindi naman yan para sa iyo di ba? Kay Bongbong Marcos naman yan, Junior, kay Bangag. Bakit ikaw at kayo ni Marbil, napaka-defensive ninyo at kayo ang sumasagot sa issue na ito? Pabayaan yung, kung maayos kayo na nasa gobyerno, pabayaan yung sumagot si BBM, si Bangag Marcos Jr. sa issue na to. At para sa kaalaman mo, Secretary Abalos,
bago pinalabas ni Maharlika yung video na yan. Sabi pa nga nila, forensic na yan ni ano pa yung tawag yun, authenticate, forensic o ano yun, yung video na yan, kung totoo or hindi. Yan ang sabi ni Maharlika. Hindi si Maharlika isang tanga na magpalabas na piki. Pinapasuri niya na yung video na yan. Totoo yung video na yan. Real daw yan. Okay, Abalos? Number 2. Bakit hindi mo ang mabilis na sagot dyan, Abalos, instead sa yung mga sabi-sabi mo na paimbestigahan, kakasuhan? Alam no, nasa gobyerno kayo. Karapatan naming malaman kung ano ang totoong kalagayan ng presidente. Bakit hindi mo kumbinsihin si Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test? Ipapakita niya sa publiko na hindi siya bangag para matapos na itong issue na to. Yan lang ang sagot eh. Kung maayos kayo na nasa gobyerno, yan lang naman ang sagot eh. Magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr. Kumbinsihin mo, Abalos. Yan ang sasabihin mo sa kanya. Hindi yung hahanapin nyo kung sino ang nag-post nito, gigipitin nyo, kakasuhan nyo. No, hindi ganon. Hindi ganon ang nasa gobyerno. Nasa gobyerno kayo. At karapatan naming malaman ang katotohanan kung ano talaga ang utak ni Marcos Jr. Kung totoong siya ito, nagbabangag-bangag siya, sumusuyop siya sa pulburon, kailangan niyang patunayan. Mismo si PRRD, si Tatay Digong, nagsasabi na isa lang ang sagot dyan. Abalos, magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr. Yan ang sagot para sa publiko na manahimik na itong pagtawag sa kanya na bangag. Kasi kung hindi niya gagawin yan, tuloy-tuloy yan ang bangag na issue na yan. Tuloy-tuloy itong pulburonic video. At pangatlo, Abalos, tatanungin kita. Paano mo mapasinungalingan at paano mo masagot yung sinasabi ni Tatay Digong noon, ni PRRT, noong rally sa Davao, na si Marcos Jr. ay bangag noon hanggang ngayon? May bangag kayo na presidente noon, gumagamit siya noon hanggang ngayon. Parang ganun. Bangag ang presidente ninyo. So, paano mo yan sagutin si PRRD? Si PRRD, I'm sure, alam na niya na yan ang katotohanan dahil may mga issue, may mga balita na mismo si Amy Marcos, according kay Maharlika, lumuhod kay Tatay Digong na wag nang isama si Marcos Jr. sa narco list kasi siya na ang magkumbinsi, baka magbago. Yan ang sabi ni Maharlika, lumuhod si Amy Marcos kay Tatay Digong, kaya hindi na isama sa narco list si Marcos Jr. Wala nga, sagutin mo nga yan. At pang-apat, mismo si Amy Marcos, tanungin mo yang kapatid niya si Amy Marcos kung gumagamit ba ng cocaine si Marcos Jr. or hindi. Yan ang anuhin nyo, imbestigahan ninyo, maghanap kayo ng ng totoong issue, hindi yung defensive kayo. Agad-agad defensive, tsaka ikaw pa ang sumasagot, Hindi naman para sa'yo yan, Dapat si Marcos Jr. ang sasagot niyan. At itong pang-apat, noong tinanong siya ng media, kung totoo bang gumagamit siya ng pulburon, ang sagot niya, I will not dignify that with
with any answers. Diba? Sabi niya, I will not dignify that. Tapos sunod, tinanong na naman siya ng media, sumagot na naman niya, ano, Abalos? Ha 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 ha. Tumatawa, tinatawanan niya lang. Ganun ba ang presidente? Kailangan, karapatan naming malaman yan, Abalos. Kasi presidente siya. Nasa gobyerno kayo. Kaya wag kang defensive agad. Ang gagawin mo, ipa-hair follicle drug test mo si Marcos Jr. Yan ang gusto naming kasagutan, Abalos. Wag yung kung ano-anong kakasuhan ang sinong mag-share ng mga video na to. Utot mo. Himudbuit kayo kay Marcos Jr. At yung mga sinasabi mong malayo, ang tainga, anak ko, siyempre bata-bata pa si Marcos Jr. noon na video siguro to eh. Nung panahon na to, bata-bata pa siya. O tingnan mo, mataba pa siya. Ngayon, matanda na si Marcos Jr. Kaya nag-iiba na yung itsura niya. Ang mabuti dyan, Abalos, ipa-forensic mo. Forensic na lang tawag natin dyan. Ipa-forensic mo yung video kung legit o hindi. Kung totoo or hindi. At saka, tanungin mo si Amy Marcos. Kung totoo ba ang gumagamit ng pulburon yung kapatid niya. Kasi mismo si Amy Marcos, nagkamali ng sagot kay Maharlika. Nasabi ni Maharlika, nagsabi daw si Amy Marcos na alin doon Maharlika. Imbis na may sinasabi si Maharlikang iba, ang sagot agad ni Amy Marcos, ano yun Maharlika? Yun ba yung ipasabog ni Feebles Talakira ata yun? Sabi ni Maharlika yun na magsasalita yata si Feebles Talakira o sino ba yun? Tapos ang sagot daw ni Amy, ano yun? Yung bang yung pag-utos daw ni Lisa Marcos ng nagpapabili ng pulburon? Yan. Tanungin mo, Abalos, si Senator Amy kasi siya ang may alam sa buong katotohanan kung gumagamit ba si Marcos Jr. or hindi. Hindi ikaw ang sumasagot dyan sa preskon dahil hindi yan para sa'yo. Pabayaan mo si Marcos Jr. ang sumasagot sa publiko. Sagutin niya yung video na yan. Hindi natatawanan niya. Okay, Abalos? At ipaano mo yung video? Hindi iayan. Dahil pina-check na yan ni Maharlika bago niya yan pinopost. Hindi iayan, Abalos, for your information. Legit daw yung video na yan. At wag mong sasabihin na matagal mo nang alam kilala si Marcos. Bakit? Paano mo sagutin mo yung testimony ni Kit Richard? Yung grupo ng singer ng Coldplay. Na sinasabi niyang may anak ng isang presidente ng Pilipinas na taga-supply nila ng kilo-kilo na cocaine doon sa grupo nila. At saka mga mamahaling expensive alcohol. By the time nag-aaral pa ata si Bangag noon sa Amerika. Young boy pa ang tawag sa kanya ni Kit Richard. Ano yan? After nalaman daw ni Senior Marcos na yung ginagawa ni BBM doon, pinapuntahan daw doon sa Amerika, sa Manchester ata yun, nangyayari, pinapauwi sa Pilipinas. Yun ang sabi ni Kit Richard. Tapos, yun ang huli daw nilang nalaman na ang buong pamilyang Marcos na itaboy na sa Hawaii. So, sino pa ba ang anak ng isang diktador na Marcos? Anak na lalaki. Diba? Si BBM lang. Yan sinasabi niya. Taga-supply ng grupo ni Kit Richards.
Keith Richards doon. Habang nag-concert sa Manchester. Son of a dictator, President of the Philippines. Yun ang sabi doon. So, paano mo yan maano? Paano? Ilang dekada mo na, Abalos, kilala si Marcos Jr.? Ilang dekada? Huwag mong sasabihin, matagal mo nang kilala. Diyos ko po. Ang katotohanan, maraming nagsasabi noon. Mismo sino yung dating senadora daw yung babae, di ba? Nagsasalita na alam niya matagal na daw gumagamit ng pulburon itong si Marcos Jr. Sinong pangalan yung babae na yun? Kusiting ba yun? Si Kusiting? Yung babae na yun na nagsasabi na alam niya matagal nang gumagamit. Pero para sa kanila, pinabayaan na lang. So, ikaw, Abalos, ilang dekada mong kilala si Marcos Jr.? Tumahimik ka nga dyan, defensive ka lang, himod-puwit ka lang, nagpapalakas ka lang. At tandaan mo yan, kahit ano pang sasabihin mo na wag na basta-bastang maniniwala, ang katotohanan, ang taong bayan hindi naniniwala sa inyong mga gobyernong andyang nakaupo ngayon dahil kayo mismo ang mga sinungaling. Okay? Good luck sa inyo.